Hi everyone, this is Daisy and welcome to my channel. Please do not forget to like, share, and subscribe. For today's video, hindi maganda yung aking ibabalita sa inyo. Ito yung picture ng cactus before magkaroon ng casualty yung cactus ko. So, ngayon, ganito na yung itsura niya. So, after 4 days of continuous raining in our area in Silang, Cavite, paglabas ko this morning na maaraw, yan yung nakita ko. So, mashi na talaga yung pinaka mother root niya o parang yung pinaka mother stem niya is nag-rot. Siguro totally yung root niya nag-rot kasi naglaglagan siya eh. So, nagulat na lang ako, ganyan na yung itsura niya. So, nandyan na siya, nakakalat na siya around sa frog grass dito sa may swing area namin. So, it's so sad to see kasi napakatagal na nitong cactus na to sa akin. It's more than 2 years na siya sa akin and bigay siya sa akin ng friend ko na dati 3 stems lang na maliliit tapos napalash ko siya. Pero I was also blessed kasi yung mga katabi niyang cactus or cacti beside sa pot na yon is very healthy naman. Wala namang casualty. So, dito nandito yung fairy castle. Sa kabilang side naman, nung pot na yon is nandyan yung stinky. So, nandito sila sa may baba ng swing area. So, I was really shocked to see na ganun. Kasi, napaka-stable na niya. Tapos, yung potting mix niya is well draining and so gritty na 70% of pumice stone and 30% lang yung loam soil. Tapos, ang toppings niya is lava pa. So, kahit na malungkot ako, wala naman akong magagawa. So, pinulot ko or kinuha ko yung mga cactus or stem na pwede pa nating i-save. So, ayan siya ngayon sa tray. Kung mapapansin nyo, may mga white or parang dagta. So, ganyan talaga siya pagka inalis mo yung baby sa mother stem niya. So, ipakita ko sa inyo up close. Yan, ganyan. So, ayan. Bali, iisa-isahin natin to kung ano yung pwede nating ma-save. So, ipakita ko lang ulit sa inyo up close. Kapag pinitas yung baby dun sa pinaka-stem, may dagta siya na puti. Parang sa pencil cactus din, ganon. Yan. Tapos, ganito yung itsura niya up close. And then, yun yung pag brown yung stem niya, malambot yun. Tapos, pag nag-yellow, malambot din siya. So, let's start cleaning up. Gagamit tayo ng cinnamon powder para mabilis mag-dry yung stem. And para hindi siya pasukan ng bacteria. And then, syempre, dahil madagta nga siya, gagamitan natin siya ng gloves kasi mahirap tanggalin yung dagta. So, let's start cutting it. So, tatanggalin ko lahat ng malambot na part nung cactus as in. Tapos, kung may makikita pa akong brown spot, tatanggalin ko pa rin. So, kahit maliit na lang yung matira, okay lang. Basta kasi pag hindi natin sinagad yung pag-cut nung nabubulok or malambot na part, malaki yung possibility na bukas malambot pa rin siya. So, kakalat lang yung pagiging mushy niya. Sa imbis na mai-save mo, sa kakatipid mo dun sa stem ng cactus, mas lalong mauubos yung cactus natin. So, ganun yung ginagawa ko. Hindi ako nanghihinayang i-cut kahit maliit na yung matira. Tapos, let's dip it well dun sa cinnamon para yung buong stem is makot ng cinnamon powder. So, kung nakikita nyo sa video, talagang matubig yung stem ng cactus na to. So, pag na-overwater talaga siya, magiging mushy talaga siya. Pero nagulat talaga ako kasi ang tagal na nitong nasa rain or shine dun sa pwesto niya. Hindi naman siya na-overwater. So, hindi ko alam kung anong nangyari. So, ayun nga, ganyan na lang. I-save natin siya, ganun. Pagka-cut natin ng mga bulok na part or malambot na part, we have to dip it to cinnamon powder. So, ano bang benefit pag dinip natin sa cinnamon powder? So, pag dinip natin siya sa cinnamon powder, mas madaling maghihil yung sugat ng stem. And it will also prevent the bacteria to spread out or to come in sa stem niya para maiwasan yung pagrarat o pagiging mushy niya. So, yung cinnamon powder doesn't have any rooting hormones na para magbigay ng root. It will only help them to
dry out quickly and to prevent the bacteria from coming in dun sa stem na kinat natin. May na-realize lang din ako na gusto ko i-share sa inyo, no? Sa simula na nag-pandemic, mas marami ng mga tao na nag-collect ng halaman, nag-plant, hindi naman succulent or cacti, pero mga ornamental plants. Tapos iba nagtanim ng gulay. Parang maganda din yung naging effect niya kasi 'di ba, yung earth mas nagiging green siya. So the more plant we plant on earth, the more oxygen we will have for human. Kasi we all know na ang plant nag-exhale ng oxygen and nag-inhale ng carbon dioxide. Vice versa naman sa human, na ang human nag-exhale ng carbon dioxide and we inhale oxygen. So, if we plant more and more human beings are being born on earth, so mag-exchange lang ng kung anong in-exhale nila, yun ang i-inhale natin. So, magkakaroon ng balance sa sa earth ng gases na ini-inhale and ine-exhale ng plants and human. So, 'di ba? Ang ganda. Tsaka mas maganda talaga ang earth pag mas more on green. Pansinin niyo, when you look at the green things, 'di ba? Parang nare-relax ka. Na-share ko lang, trivia lang, yun lang. Naisip ko lang bigla. Balik na tayo dun sa ginagawa natin. Save natin tong cactus kasi sayang, and I'm hoping na mas maraming makakasurvive dito sa ating cactus kasi gusto ko talaga gawing lush to, kaya nilagay ko siya doon sa rain or shine area. Nandun na siya sa rain or shine area for more than 2 years kasi simula na binili ko yan, tapos naging well rooted, in-expose ko na siya at ang bilis niya mag-clump, dumami. So yung cactus na to hindi siya nagbibigay ng flower pero nagbibigay siya ng pink. Parang akalain mo na nagsisprout yung color pink is flower, pero actually eventually it will turn into a leaf. So ganon, dahon yung binibigay niyang flower, parang ganon. Pero nag-expect ako na tomorrow when I check the tray, meron pa rin dyang mashi kasi wala namang perfect na na gardener katulad ko, hindi naman ako perfect. Tatanggalin ko na lang siguro, then I have to check. I will air dry them for 7 days para sure na nagkalos na. At para pag pinat natin, hindi siya mag-stem rot. So, yun, may bad news talaga. Pero, ganun talaga, di ba? Hindi natin maiiwasan kahit anong alaga natin. Minsan nga, the more na babyhin natin sila, the more nagkakaroon ng casualties. And meron pang isang casualty dito sa taas naman sa veranda area. So, if you remember yung Echeveria kissing na parati kung i-flex sa inyo, ngayon, di ba nag-two-head siya, tapos red ang color niya. Nung unang na-stress din, naging purple. So, nung naging two-head siya, napansin ko, nalalaglag yung mga dahon niya. So, chinek ko. So, matigas pa naman yung stem, pero parang malapit na siya mag-stem rot. So, nandito pa rin siya sa veranda area. Hindi ko pa rin siya tinanggal. Kasi, once na tinanggal ko siya sa place niya, sigurado, maninibago na naman yan pag dinala ko sa garage. At sigurado, baka mategi to. So, I will let it stay na lang there. So, let's see if makakasurvive siya. So, before we end, i-flex ko na lang din yung mga orchids na nandito din sa may garage para sumaya naman tayo. Nakakita tayo ng mga colorful and beautiful flowers.
So that's all for today's video, guys. I hope you like my sharing for today, even though it is bad news, but at least we have ways to save our plant. Thank you for watching. Please do not forget to subscribe and share my video to your family, friends, and relatives. Bye for now. See you on my next video. Bye. God bless us all. Bye.